Hi, Bicolandia, mga Lodi. Samahan nyo ako sa biyahe mula dito sa Karamoan hanggang Lagunoy. Samahan nyo ako upang makita at pagmasdan ang kagandahan ng Kabikulan, lalo na dito sa Partido area. Makita nyo naman yung daan na sobrang paikot-ikot, hard curve yung daanan, pero still napakaganda ng mga tanawin. So ayun po, yun na. Dito po sa part na to ay may ginagawa na kalsada upang mas lalong mapaganda ang daanan papuntang Karamoan at pabalik ng Lagunoy. So ayun na nga, samahan nyo ako sa biyahe na ito. Ayan, hard curve ulit. Makikita natin dito na mas lalong pinapaganda nila ang mga kalsada upang mapabilis at maging komportable ang mga manlalakbay upang masilayan ang kagandahan ng ating pinagmamalaking Karamoan. So ayun po, hard curve ulit yung kalsada. Makikita natin na may mga under construction po tayong madadaanan dito sa lugar na to. Hi sa mga naka-van. Ayan po, hard curve ulit. Hi sa mga gumagawa ng mga kalsada. Ayan na, makikita po natin na isang hard curve ulit. Say hi to my vlog, baby boy. Hi. So napakaganda po ng lugar dito. Hi kay kuya nakamotor. Nandito po tayo sa school na to. Hi po sa inyo. Hi kay kuya naka-green. Ayun na, may tinola na akong iuwi. At hindi natin maiuwi. So ayun na. Paakyat na po yan, paahon na kalsada. So yun. Ayan na, napakaganda ng kanilang mode of transportation. Kalabaw, napakasimple. Hi na. Masarap sigurong sumama sa kanila. Nakaka-enjoy. Simple pero masaya. Nakakamiss maging bata. Kasi the more na tumatanda ka, the more mong nararamdaman yung pressure ng buhay. Pero pag nakakita ka ng ganitong kagandang tanawin, kabundukan, mga dahon, nature, nakakawala ng stress, ng problema. Ito po ulit yung under construction na daanan para mas mapaganda, mapabilis ang daan papuntang Karamoan at pabalik. Ayan po ulit, makikita natin. At sa mga magbabiyahe po ng papuntang Karamoan, napakaganda po ng sun. Ayan na, wow, ganda po ng nature. Makikita po natin. Yan na. Hi po sa barangay pong ito. Nakalimutan ko po yung barangay. Okay, we are living in Karamoan. Ayun na po mga idol, mga lodi. So yung sa right side po papuntang Garcia Torena. Ayan po, right side. Ay sa mga nakapark na hi kay kuya, hi kay mama. Ayan po. Sa lahat po na magbibiyahe sa papuntang Karamoan or pabalik man ng Lagunoy or pauwi na kayo, lagi po kayong mag-iingat sa biyahe at maging defensive driving. At habang po tayo po ay tumitingin sa magandang tanawin, ay mag-share po tayo ng mga magandang word na aking i-share sa inyo sa araw na ito habang tayo ay bumabiyahe. Hi! Say hi! Ayun po, nakita nyo naman po ako. So ayun na po,
um, kung feeling nyo po nag-iisa kayo sa buhay, kung feeling nyo po kayo po ay nabibigatan sa buhay, lagi nyo pong tandaan na, "Hi Kalabaw! Oh, sweet." Lagi nyo pong tandaan mga kapatid ko, mga lodi, na hindi po kayo nag-iisa. Lagi nyo pong tandaan na ang pangako ng Diyos sa atin, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ano man ang mangyari sa mundong ibabaw, mawawala ang kalangitan, mawawala ang kalupaan, ang mundo, walang permanente, pero ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang katapusan. Kaya lagi nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Isa sa mga pangako niya na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo sa mga oras ng ito, Lodi, hindi ka nag-iisa. At tutulungan ka ng isang napakadakilang manlilikha, nag-create sa atin, at tayo ay bibigyan niya ng kaginawan sa ating mga nararamdaman sa ating buhay. Yun, so, yung lugar na to po ay Fiesta, no? San Francisco, Caramoan. Alam nyo guys, yung isa sa mga nakakamiss sa probinsya, yung Fiesta, di ba? Na alam naman natin na may sayawan, may peryahan. Hello po sa mga taga San Francisco, Caramoan. Tapos, ano po ba yung mga nakakamiss sa probinsya? Paki-comment nga below kung ano yung namimiss mo sa probinsya ninyo. So, sa lugar po nito, ayun po, Abaca, tawag po nila dito, Bandala. Parang, yan din po yung source of income dito sa barangay pong ito. Yung napakadami. Yan po yung ginagawang duyan. Madami pong ginagawa sa ganyan. At diba yung simpleng pamumuhay lang, na-appreciate mo yung maliliit na bagay. Napakaganda po ng tumira sa bundok. Ayan po yung aso, munti ko pang masagasaan yung aso. Buti na lang mabilis yung aking pa at hindi siya nasagasaan. Bigla po siya tumawid. So yun, napakasimple lang po ng buhay sa probinsya. Napakapayat. Simpleng bagay, masaya na, diba? Tapos ano pang nakakamiss sa probinsya, yung sama-samang kumain, tapos madaming handaan, yung lahat ng plato kasi may kainan na, ilalabas na, tapos yung bagong kurtina ilalabas na, yung dating mga tinidor na hindi pinapagamit sa'yo, ilalabas na, diba? Alam ko naman na nakaka-relate yan yung mga taga-probinsya. Alam nyo mga lodi, pansin ko sa lugar na to nung dumaan ako dito, papuntang Caramoan, walang masyadong gasoline station. So kung kayo babiyahe dito, dapat naka full tank na kayo. At napansin ko din na walang masyadong vulcanizing shop. Kung meron man sa lugar na to, tapos malayo pa yung susundan, so kailangan talaga i-check yung tire pressure ng inyong mga sasakyan. At syempre, check niyo na din yung iba pang parts ng kotse nyo or motor nyo. At syempre meron kayong baon na presence of mind, kasi sobrang paliko-liko talaga yung daan. Sobrang akala mo diretso, tapos liliko pala ng biglaan. So mga hardcore pat yung likuan. At syempre magbaon din kayo ng madaming pagkain kasi long drive talaga. At pasensya na din sa sobrang tagal ng babiyahin nyo. Pero sobrang nakaka-enjoy yung biyahe kasi may enjoy nyo ang tanawin, ang mga pagkain na madadaanan nyo sa mga lugar na ito. Ito yung Barangay Pagsanghan. Hello po sa barangay mga taga Pagsanghan. So ayan kay kuya na panoorin nyo muna ang iba pang mating vlog habang ako nagbabiyahe. Background music, pasok!
Ayun na nga po, andito po tayo ngayon sa presentasyon. At ops, muntik pa tayong wrong turn. Dapat lang po pala, diretso lang tayo. Huwag tayong left na paliko. Diretso lang. At ito po ang parang market po ng presentasyon. Yung palengke nila. Ayan po, presentasyon, public market. Ito po yung lugar na yon. At alam nyo ba guys, na ang presentasyon, ang dating tawag dyan ay Parobkan. At merong 18 barangays ang municipality of Presentasyon. So, malawak at malaking municipality dito sa Kamsur. Ayun po, at pag akyat nyo po dito, makikita nyo na yung pwede kayo mag picture ng I love presentasyon. Maganda po yung view deck nila dyan. At kung papansin nyo, hi mga taga-presentasyon. God bless po sa inyo. At mag-ingat po kayo ngayon sa mga motorista na medyo umulan po. At medyo basa ang kalsada. So, habang pauwi tayo, pwede ba tayo mag-share ng sharing lang. Tapos habang nag-share tayo, makikita natin yung napakagandang araw, malapit na mag-sunset. At ops, tinola. Buti na lang hindi inabot yung tinola. Andito na tayo ngayon sa Barangay Cagnipa. Hello po sa mga taga Barangay Cagnipa. God bless po sa inyo. So, while nandito tayo ngayon sa Cagnipa, at mag-sharing tayo ng mga bagay-bagay. At well, ayun na, napakaganda ng sun. 'Di ba? Napaka nature. Ang ganda tingnan, ang ganda pagmasdan. Ang mga puno, lalo yung sun, 'di ba? Pag nasa city ka, hindi mo masyadong mapapansin 'yan kasi sobrang busy ka at medyo madaming stressor sa city. Wala ka masyadong makitang puno kasi puro building, puro establishment. Tapos traffic, stressful na traffic at sobrang ito guys, andito na tayo sa Adjangao Bridge. Dito makita yung Busdak, isang resort dito sa Adjangao. Pwede kayong pumunta at magandang mag-picture, maganda ang mga view, maganda ang dagat. So yun. At yun nga, napakaganda sa lugar na to. Habang nag-road trip ka, makikita mo kung gaano kasimple ang pamumuhay sa lugar na ito. Madadaanan nyo naman, mapapansin nyo naman. So guys, alam nyo ba na sa ayaw at sa gusto natin, sa ayaw at sa gusto mo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit minsan o madalasin din natin priority ang Diyos, tayo pa din ang priority ng Diyos. May tanong ako sa inyo. What if kaya si Lord mag-day off ng 1 second? Ano kaya ang mangyayari sa buhay natin? No? Ano ang mangyayari sa mundo? 'Di ba? Natanong niyo na ba sa sarili niyo? And alam niyo ba guys, no? Yung mundo papangit ng papangit, pagulo ng pagulo, pa-worst ng pa-worst. Kung papansinin yung mga nangyayari, 'di ba? Yung dating lindol na 2 point lang, ngayon umaabot na ng 7. Yung mga crime rate ngayon medyo tumataas. Hello po sa mga taga-Adjangao. Ito na po yung Busdak Resort. Ayan po sa may left side. 'Di ba? Ayan oh. Hi po sa mga taga-Busdak. Tapos guys, mapapansin niyo din no na parang iba na yung panahon ngayon. Pero pag ikaw ay medyo sa buhay, yung kapayapaan, peace of mind, tapos yung chill lang. Hi po sa Gupangpang. Tapos kasi alam mo sa sarili mo na bibigyan ka ng Lord ng kapayapaan sa iyong puso, sa iyong isip, at may backup ka
ng Panginoon. Sa anuman at mangyari, sabi ng Lord, hindi kita iiwan ni pababayaan. Pangako ng Diyos yan sa atin. Kaya, bakit tayo mag-worry? Bakit tayo mangangamba? 'Di ba? Pag ikaw ay may Diyos, ikaw ay payaman ng payaman, pabuti ng pabuti, at mas lalong paganda ng paganda ang buhay. At ito na guys, makita nyo na pakaganda ng tanawin nito. Nasa tabing dagat na tayo. Hi mga guys! Makita nyo yung dagat, yung kabundukan. Pwedeng mag-anuhain dito, pwedeng tumambay, pwedeng kumain. Diba? Ang sarap. Kasama mo ang kadate mo. At ito, napakaganda ng... Ops! Muntik pa tayo sa kalabaw. Buti na lang. Thank you Lord sa pag-iingat mo sa aming biyahe. At ito pa ang ganda ng mga saging, yung puno, nakakamiss pag sobrang tagal mo na sa syudad tapos pupunta ka sa ganito, na-appreciate mo yung ganitong mga lugar. At sobrang ganda yung tubig. Hay, kung pwede lang tumira dito. Andito na po tayo sa Maangas. Dito po yung madaming maaangas. Ngek, joke lang po. At napaka-presko sa lugar na to. Mapapansin niyo naman kasi puro puno, tapos may dagat, tapos ma-feel nyo talaga yung fresh air na tinatawag. Pwede kayong magsabit ng duyan sa mga puno, di ba? Kung nainitan kayo, pwede kayong pumunta sa dagat. At dito sa side na to, mayroon din ditong ilog for sure. At makikita mo kung gaano sobrang nature ang ating dadaanan dito papunta kayo ng Karamuan. So, ma-enjoy nyo talaga yung biyahe. Kahit malayo, Sulit talaga yung biyahe kasi hindi ka mananawa sa kakatingin kahit malayo. Ito yung Maangas, pwede kayong magpa-picture dyan. Guys, alam nyo ba, no? Pansin nyo na lahat tayo ngayon sa panahon natin, lahat gusto natin instant. Instant coffee, instant noodles, instant love life, instant lahat. Gusto natin maging instant lahat. Kahit sa prayer, gusto natin maging instant lahat. Ginagawa natin genie si Lord na pa nag-pray tayo. Gusto natin instant mangyari yung pinagpipray natin. Hindi na tayo sanay na maghintay. Ito po yung lighthouse dito. So, makita nyo naman, napaka-amazing, di ba? Kaya po sa prayer, parang ano po yan, parang nagtatanim ka po ng palay. Hindi naman po, pag tanim mo ng palay, mag-aani ka agad. So, kailangan mo na maghintay, magdilig, maglagay ng mga fertilizer bago ka umani. Same with sa prayer po. Ang pagpipray, hindi naman ura-urada yan. Kumbaga, nagtanim ka, nagpray ka, sooner or later, aanihin mo din yung panalangin mo na yun. Kailangan natin maghintay sa ating mga pinapanalangin. Tsaka alam nyo guys, sa prayer, minsan nababagot tayo sa kakahintayin ng prayer natin. Nadi-discourage tayo kasi walang nangyayari sa prayer natin. Alam nyo guys, may mga pinagpipray tayo na hindi man nangyari or yung gusto natin hindi nangyari kasi alam natin na may mas magandang plano ng Diyos. Alam nyo, madami man tayong pinagpray na hindi nangyari sa buhay natin. Marami naman binibigay ang Diyos na hindi natin pinagpipray, na hindi natin hinihingi, na binibigay ng Diyos. Tulad ng pag-iingat niya sa atin, di ba? Kung tayo pumapasok ng school, nakakauwi tayo sa bahay, pumapasok tayo ng trabaho, nakakauwi tayo ng matiwasay, kung tayo ay malusog, malakas, sa pagtawid natin ng kalsada, sa pagdadrive natin ng ating mga sasakyan, nakikita natin na minsan hindi natin hinihingi sa Lord yung pero binibigay ng Lord yung pag-iingat niya sa atin, di ba? Kaya madami tayong pinagpipray na hindi man nangyayari, pero lagi natin tandaan na mas madaming binibigay ang Diyos na hindi natin hinihingi o pinagpipray sa Kanya. Tsaka pala nga guys, bago tayo magkalimutan ha, pwede bang pasubscribe naman ako
At kung nagustuhan nyo yung ganitong video na travel, tapos konting kwentuhan, pwede naman pa-like. At kung pwede nyo na rin i-share para makita ng iba yung way. Hi Panikwan. Ito yung Panikwan Bridge. Ito na yung palabas ka na ng presentasyon. Papasok ka na ng Lagunoy, Camarines Sur. Ayan po, Lagunoy. Salamat sa susuporta sa aking video, sa aking mga travel. At samahan niyo po ako sa biyahe pong ito. Background music po ulit tayo. Pasok! Andito na po tayo sa Panagan. Shout out kay Jerwin na taga Panagan. So habang malayo pa tayo, konting kwentuhan na muna ulit tayo. Guys, alam nyo naman na kahit kasing laki ng barko ang ating kasalanan, kasing lawak ng Diyos, kasing lawak ng dagat ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kahit kasing laki ng barko ang ating problema, nandyan ang Diyos na kasing laki ng dagat ang ibibigay na solusyon sa ating mga problema. Lagi nating isipin na kahit ano man yung sitwasyon natin, meron tayong Diyos na masasandigan, matatawagan, na handang tumulong sa atin. Tsaka alam nyo guys, i-share ko lang sa inyo yung aking life verse na every time na pinanghihinaan ako ng loob, every time na nawawalan ako ng pag-asa, binabasa ko lang yung, alam ko naman na alam nyo na ito, yung Jeremiah 29:11. Sabi doon na alam ng Diyos ang mga plano niya sa atin, yung mga panukala niya sa atin, alam ng Diyos yan. Kaya bago pa man tayong likain sa mundong ito, nakaplano na lahat. May blueprint ng Diyos sa mga buhay natin. Ang gagawin na lang natin ay sundin yung blueprint na inilagay sa atin ng Diyos. Kung paano tayo magtagumpay sa buhay, kung paano natin ma-improve ang ating relasyon sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay lagi niya tayong binibigyan ng magandang future, opportunity. Nasa sa atin lang yan. Kung ito ay tatanggapin natin or anuhin natin yung sarili natin, susundin yung sarili natin, nakagustuhan natin. Alam naman natin na mas maganda at may magandang layunin ng Diyos sa buhay natin.
Kaya guys, salamat sa pagsama sa travel kong ito simula Karamboan hanggang Lagunoy. Andito na tayo mismo sa yung right side po na yan, papunta pong Istrahayan, yung Kapihan. Okay, malapit na po tayo sa pinaka sentro ng Lagunoy. Guys, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Salamat po sa pakikinig ng mga kwentuhan natin na alam na sana po nagbigay din ng inspirasyon sa inyo at sana din po ay nakapagbigay ng kaginhawahan sa ating mga buhay. So andito na po tayo sa Santa Maria, Lagunoy. Ito na po yung parang pinakasentro nila, malapit na. At mag-right side. Ayan, sa left side pala tayo. So ayan po. Makikita nyo po yung diretso papunta pong ano yan, parang dahat or saripongpong. Ayan po, representasyon. Ayan, so left side po tayo. Ito po yung pinakasentro na ng Lagunoy. Salamat sa Diyos sa pag-iingat niya sa bayahin natin. Salamat sa Diyos sa kahit gabi na tayo nakarating, yung enjoy na pagbabiyahe, yung kwentuhan natin. Salamat sa pagsama sa akin. Guys, muli nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagsama sa biyahe, sa pakikinig. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at paki-like at paki-share na rin po ang aking video pong ito. Guys, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat at patuloy na pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At sa susunod po ng travel, samahan niyo po ulit ako. Bye-bye!